Hello po, nakasubscribe po ako sa lahat ng channel mo, Sir Neb. Sana po ay mabasa nyo itong kwento at ma-narrate balang araw. Tawagin niyo po ako sa pangalang Tope. Ito po ay personal kong karanasan at nangyari noong nasa Maynila pa kami. Bata pa lang ako nang mamatay yung mga magulang ko, kaya si Lola Crisanta na ang nag-alaga sa akin. Mahirap lang ang buhay namin. Pangangalakal ang naging hanap buhay ni Lola. Si Lola sa pangangalakal ay kung ano-anong bagay ang napupulot at inuuwi niya sa bahay. Mga laruan, damit at kung ano-ano pa. Relihiyosang tao si Lola, Sir Neb. Kapag wala kaming makain, lagi niyang sinasabi sa akin na magdasal na lang at bibiyayaan din kami ng Panginoon balang araw. Isang araw nagdala si Lola ng maliit na rebulto. Isang dangkal ang taas ng estatwa. Napulot niya raw habang nangangalakal. Nung tanungin ko kung sino, hindi raw niya alam ang pangalan. Dinampot lang daw niya dahil nakakaawa, dahil sunog yung muka at katawan noong estatwa. Kung tao nga yun ay baka hindi ko rin makilala. Bali ang ginawa ni Lola ay tinabi niya sa iba pang santo at rebulto sa altar yung napulot niya, para raw may kasama at hindi malungkot. Mula nung dumating yung statwa ay may mga nangyari ng kakaiba sa bahay namin. Yung TV bigla na lang nagbubukas kahit walang pumipindot. Yung ilaw nagpapatay sindi. May mga pagkakataon din na kapag mag-isa ako sa bahay ay parang ang lamig ng kwarto kahit tanghaling tapat na. Isang gabi nadako yung tingin ko sa altar. Parang may tumatawag sa pangalan ko. Malambing yung tinig, Sir Neb. Kaya nilapitan ko yung altar kasi pakiramdam ko ay doon nagmumula yung tawag. Habang papalapit ako doon sa altar ay unti-unting nag-iiba yung boses nung tumatawag. Mula sa malambing na tinig ay naging malalim yung boses na parang nagmumula sa isang kulob na kwarto. Nakaramdam na ako ng takot. Yung mga balahibo ko sa batok nagtayuan. Nung tumigil yung tumatawag sa pangalan ko, tsaka ko lang na-realize na ilang dangkal na lang ang layo ko doon sa altar. Nung titigan ko yung statwang napulot ni Lola, biglang nanlaki yung mga mata ko. Hindi na kasi sunog yung itsura ng statwa. Maayos na ang mukha niya, pero hindi siya sa santo, kundi sa isang nilalang na masasabi kong demonyo. May sungay kasi ito, Sir Neb, at ang kulay pulang muka ay malapit sa itsura ng aso. Pagkakita ko doon sa mukha ng statwa ay napaatras ako. Nalaglag yung mga katabi nitong rebulto na para bang may hindi nakikitang puwersa ang humawi sa mga ito. Nung papalabas na ako ng bahay, narinig ko ulit yung tinig na galing sa kung saang kailaliman. Walang Diyos, bata. Iyan ang dahilan kung bakit pagala-gala kami. Nung kinuwento ko kay Lola yung nangyari, Sir Neb, ay pinagalitan pa ako. Nabasag kasi yung mga rebulto sa altar. Kung ano-ano raw kasi ang pinapanood ko. Habang winawalis ko yung mga nabasag na rebulto, saglit kong tinitigan yung altar. At Sir Neb, wala na doon yung rebultong napulot ni Lola. Good evening mga kapasta. Ito pong experience na ibabahagi ko ay nangyari sa amin ng kapatid kong si Donald. Bata pa kami nang mangyari ito at hanggang ngayon po ay hindi ko po makalimutan. First time namin noon magbakasyon sa Cebu, sa bahay ni Lola Igna. Yung bahay ng lola namin ay may kalumaan na at relihiyosong tao si Lola. Kaya naman may altar sa bahay niya at ilang mga rebulto. Hindi po panatiko ng mga santo o rebulto yung mga magulang namin, kaya medyo ignorante kaming lumaki ni Donald. Pagpasok sa bahay ni Lola Igna,
Makikita mo agad yung altar kung nasaan yung ilang mga rebulto. May rebulto ni Mama Mary, San Jose, pati na rin yung maliit na estatwa ng nakapakong si Jesus ay meron din. Talagang iba-ibang klase ang meron doon sa altar na yon. Siguro matagal ding inipon ni Lola yon. Pero sa mga statwang yon, Sir Neb, isa ang umagaw sa atensyon naming magkapatid. Yung rebulto ng Santo Niño na kasing laki ng batang 2 o 3 years old. Nakasuot kasi ng jersey na pambasketball yung Santo Niño. "Kuya, tignan mo oh." Turo ni Donald doon sa santo. Sabay biro ng, "Magaling kaya magbasketball yan? Baka masupalpal lang natin yan. Ang liit eh." Pagkasabi noon ni Donald, natawa ako. Napagalitan tuloy kami ni Lola at sinabihang huwag biruin ang santo dahil baka magalit sa amin. Bago ko alisin yung tingin ko doon sa Santo Niño, nakita kong lumingon yun pakanan sa kinaroroonan ni Lola Igna. Sinabi ko yon kay Donald pero hindi niya raw nakita. Kaya naman naisip kong baka namalikmata lang ako. Kinagabihan, Sir Neb, magkasama kaming humiga ni Donald sa iisang kwarto. Tahimik na tahimik yung gabi. Tunog lang ng orasan tsaka kuliglig yung naririnig namin nang may marinig kaming naglalakad. Yung tunog ng yabag, parang kahoy na tumatama sa kahoy na sahig ng bahay. Ilang saglit pa, may nakita akong maliit na anino na sumuot sa ilalim ng pinto. Sinenyasan ko si Donald na tumahimik. Bumangon kami mula sa pagkakahiga at mabagal na naglakad papunta sa pintuan. Kinakabahan kong binuksan yung pinto. Walang tao. Papabalik na kami sa kwarto nang mapansin ni Donald yung altar. Sir Neb, wala yung Santo Niño doon. Kaya naman pinuntahan namin si Lola Igna para sabihin yung tungkol sa santong nawawala. Nung samahan kami ni Lola pabalik sa altar, ay nandoon na ulit yung rebulto. Pero may kakaiba sa itsura niya, Sir Neb, na hindi ko mawari. Binanggit niya sa akin yung bagay na ayaw kong banggitin kanina. Iba raw yung pagkakangiti ng rebulto. Ngiting-ngiti daw kasi yung Santo Niño. Parang bata raw na may ginawang kalukuhan. Nung gabing yon, Sir Neb, ay nahirapan kaming matulog na magkapatid. Tuwing pipikit kasi kami at tuwing papatayin ang ilaw sa kwarto, ay nakikita namin yung rebulto. Nakangisi, parang binabantayan kami sa tuwing sinusubukan naming matulog. Good evening po, Sir Neb. Matagal na ako nakasubscribe sa channel mo at matagal ko na rin gustong magbahagi ng experience ko. Pero ngayon lang po ako sinipag magsulat. Sana po ay mapansin. Itong nangyari sa aming pamilya ay maaaring ituring na coincidence o kababalaghan. Kayo na po ang bahalang humusga. Nakatira kami sa bayan na laging dinadaanan ng bagyo. Maliit lang yung pamilya namin. Nag-iisa lang akong anak at sa bahay namin nakikitira si Tito Din. Noong mangyari ito ay binigyan kami ng kamag-anak ng rebulto. Hindi namin kilala nung una dahil noon lang namin nakita. Yung rebulto babae, pula ang damit, mahaba ang buhok at putol ang ulong napapatungan ng korona. Si Santa Quiteria daw yon, sabi ng aming kamag-anak. Swerte daw sa kanila. At baka ganoon din daw ang hatid sa amin. Kaya naman tinanggap nila mama at papa. Dahil nag-iisa lang na rebulto sa bahay si Santa Quiteria, ay regular namin siyang sinasabitan ng sampagita. Pero si Tito Din, ayaw niyang nakikita yung santa. Natatakot daw kasi siya sa itsura. Ang dami-dami naman daw kasing pwedeng ibigay
bakit yun pang santa na putol ang ulo? Hindi naman po gumaan ang buhay namin at hindi rin naman bumigat. Pero si Tito din ay nangayayat. Laging puyat tsaka balisa. Parang may kinatatakutan. Nung tanungin namin kung ano, tinuro niya yung rebulto ng Santa Quiteria. Nagagalit daw sa kanya. Dinadalaw daw siya lagi sa panaginip at may mga gabi raw na kapag tinitigan ni Tito din ay nakikita niyang ulo niya ang hawak-hawak ng santa. May isang beses din daw na nagising siyang may nakatayong babae sa paanan ng kanyang kama. Nung una raw ay may ulo ang babaeng kamukha ng santa. Pero nung sigawan daw siya nito ay biglang naputol yung ulo ng babae at bumagsak sa kanyang kama. Sa sobrang takot ni Tito din sa rebulto ni Santa Quiteria ay tinapon niya ito isang araw. Kung saan hindi namin alam, Sir Neb. Kaya naman nagkasagutan sila nila mama at papa. Pinalaya si Tito din sa bahay. Hindi ko alam kung dinamdam ni Tito yung naging sagutan nila ng aking mga magulang. Pero umalis siya sa bahay isang gabing bumabagyo. Walang nakaalam o nakakita sa paglabas ni Tito maliban sa isa naming kapitbahay. Ang sabi pa nung kapitbahay na yon, Sir Neb, may kasama raw si Tito na babaeng mahaba ang buhok. Natagpuan si Tito din kinabukasan nung humupa na yung bagyo. Puno raw ng putik yung lumubong katawan niya. Sir Neb, putol ang ulo ni Tito. Ang sabi, baka raw nahiwa ng lumilipad na yero yung ulo ni Tito. Pero ang hinala ko po, ganti sa kanya yon ng Santa Quiteria dahil nga tinapon niya. Magmula noon, Sir Neb, mas lalo akong natakot sa santong yon. Kasi kung totoo man na gumanti siya kay Tito din, nagpapatunay lang yon na napaka-brutal niya.